Men's POV. Nakakainis dahil ang init ng pakiramdam ko kanina pa. Kanina pa ako nagkukunwaring tulog. Pinapakaramdaman ko ang asawa ko. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil tulog na siya. Narinig ko kasi ang mahina niyang paghilik. Kagwapo na lalaki pero humihilik, pero cute naman siya kaya hindi naman ako naiinis sa kanya. Bumangon ako at umupo ako sa kama namin. Hinubad ko din ang suot kong damit dahil naiinitan ako. Malakas ng aircon pero sadyang hindi ako nilalamig ngayon. Gusto ko sanang gisingin ang bubo ko pero pinigilan ko ang sarili ko. Hanggang sa biglang dumako ang tingin ko sa kaibigan niya. Na-curious ako kung buhay pa rin ba kaya ito kahit natulog siya. Hoy Karen, tumigil ka. Tulog ang asawa mo. Saway ko sa sarili ko pero sadyang may sariling isip ang kamay ko. Dahil natagpuan ko na lang ang sarili ko na pinapakaalaman siya. Ganito pala ito kapag tulog. Malaki pa din siya pero mas lalo itong malaki kapag gising. Nagulat ako dahil bigla itong tumibok. What the fuck? Ay, matigas na kabayo. Nagulat ako sa kanya. Napadaing siya kasi naman bigla na lang kasi siyang bumangon. Bakit kasi bumangon ka ba? Tanong ko sa kanya. Kasi nagulat ako, boba. Akala ko kung ano na nangyari sa akin. Sorry, Bubu. Na-curious lang naman ako. Sagot ko sa kanya. Boba, pwede mo naman akong gisingin. Di mo alam kung gaano ako ka-excited kanina nung sabihin mo na ikaw na ang gagalaw. Kaya lang, binawi mo naman kasi agad. Saad niya sa akin ay kinabigla ko. Parang malungkot pa ang gwapong mukha ng asawa ko. Napaisip nga ako kung bakit hindi ko pa tinuloy kanina di sana'y masarap na ang tulog namin ngayon. Pero masisisiba niya ako nag-aalala lang naman ako sa kanya. Gusto mo pa rin ba? Nahihiya na tanong ko sa kanya. Sa tingin mo, boba? Nakangisi na sagot niya sa akin. Sabi ko nga, gagawin ko na. Nahiya na sabi ko sa kanya at pakiramdam ko'y pulang-pula na ang pisngi ko ngayon. Really? Kumikinang ang mga mata na tanong niya sa akin. Kasi hindi ako makatulog. Kanina pa ako gising, Bubu, kaya hindi ko na matiis na titigan na lang kaya hinawakan ko na. Wala sa sariling sagot ko sa kanya na dahilan kung bakit siya tumatawa ngayon. Happier? Happiest? Nakangiti na tanong ko sa kanya pero sa totoo lang ay naiinis ako sa tawa niya. Sorry, Boba. Sige na, higa ka na at matulog na tayo. Sabi niya sa akin. Anong matutulog? Walang matutulog. Sabi ko sa kanya at umupo ako sa kandungan niya. Kaya napadaing naman siya. Mabigat ba ako? Nag-aalala na tanong ko sa kanya at akmang aalis sana ako sa kandungan niya pero pinigilan niya ako. Nag-react lang ako dahil saktong-saktong upo mo. Gusto na kitang maramdaman, Boba. Nahihirapan na bulalas niya sabay kagat-labi. I love you, Bubu. Malambing na sabi ko sa kanya at hinalikan ko ang labi niya. Pang-5 araw na naming walang sexy time kaya namimiss ko ng asawa ko. At isa pa sa dahilan ay ang pagbubuntis ko. Ang sabi ni Doc ay mabilis daw talagang uminit ang katawan ng mga babaeng buntis. At ng mga oras ngang iyon ay muli namin pinagsaluhan ng isang mainit na tagpo. Ang galing mo, baby. Thank you. Nakangiti na sabi niya sa akin. Ungo lang ang tanging sagot ko at nakayakap ako sa kanya. Are you tired? Tanong niya sa akin. Hindi ko na nagawang sumagot dahil ang bigat na talaga ng talukap ng mga mata ko. Nagising ako sa halik ng asawa ko kaya mas lalo akong sumiksik sa kanya. Niyakap ko siya ng mas mahigpit dahil inaantok pa talaga ako. Baby, gising na. May pupuntahan tayo ngayon. Sabi niya sa akin. Saan tayo pupunta? Inaantok na tanong ko sa kanya. Secret? Malambing na sagot niya sa akin. Ayoko pa sanang bumangon pero dahil sa may lakad daw kami kaya napilitan na lang ako. Kumain muna kaming dalawa. Tuwing umaga talaga tinatamad ako kaya naman wala akong gana na kumilos. Nahihilo kasi ako at minsan ay nagsusuka. Bubu, nasaan pala sila nanay? Tanong ko sa kanya. May pinuntahan lang sila. Sagot niya sa akin. Okay, pero pwede ba ako matulog? Malayo pa naman siguro tayo, di ba? Tanong ko sa kanya. Okay, boba ko. Gigisingin na lang kita mamaya. Sagot niya sa akin habang may ngiti sa labi. Bubu, sigurado ka ba na kaya mo na mag-drive? Nag-aalala na tanong ko sa kanya. Opo, don't worry dahil okay na ako. Sige na, sleep ka na. Nakangiting sagot niya sa akin. Nakakatuwa dahil palagi na siyang nakangiti. Malayo na sa supladong Daniel. Kaya gustong-gusto ko na makita na ang baby namin dahil nga sa gusto ko ng kamukha ni Daniel na magiging anak namin.
Hawak niya isa kong kamay kaya nakatulog ako kaagad. Boba? Boba, wake up! Dumilat naman ako dahil nakarating na yata kami. Pagbukas pa lang ng mga mata ko ay bumungad na sa akin ang isang malaking pintuan kaya tumingin ako sa asawa ko na nagtataka. Nasa langit na ba ako? Bakit ang laki ng pintuan dito? Tanong ko sa kanya. Boba, wala tayo sa langit. Buhay pa naman tayo. Nananaginip ka ba na nasa langit na tayo? Natatawa na tanong niya sa akin. Sorry, akala ko kasi nasa langit na tayo. Let's go na. Late na tayo at kanina pa nila tayo hinihintay. Yaya niya sa akin. Hinihintay? Ngumiti lang siya at naglakad kami papunta sa may malaking pintuan. Bigla itong bumukas at bumungad sa akin ang pamilya namin. Sabay-sabay silang kumakanta ng happy birthday. Parang iiyak akong nakatingin sa asawa ko. Napatanong pa ako sa sarili ko kung birthday ko ba talaga ngayon. Hindi naman kasi ako nagsaselebrate ng birthday ko kaya hindi ko rin talaga inaabangan ang kaarawan ko. Happy birthday, baby! Nakangiti na bati niya sa akin. Birthday ko ba talaga? Seryoso ba kayo? Tanong ko sa kanila. Ngayon ang birthday mo, anak. Pasensya ka na kung hindi natin nasa-celebrate ang kaarawan mo noon. Umiiyak na sabi sa akin ni inay. Ang isilang niyo ako'y sapat na po sa akin. Niyakap ko sa inay habang umiiyak ako. Sa totoo lang ay wala naman ako sama ng loob na hindi ako nagdiriwang ng birthday ko. Pero ngayon, grabe ang effort nila. At alam ko ng asawa ko may gawa na lahat ng ito. Ang buong akala ko ngay tapos na talaga ang birthday ko pero ngayon pala. Thank you, bubo ko. Bulong ko sa kanya. Make a wish. Nakangiti na sabi niya sa akin. Wish ko na sana'y maging healthy kami ni baby at gumaling ng asawa ko para magawa na namin ang ikalawang anak namin. Char lang po. Nakangiti na sabi ko sa kanila sabay peace sign. Narinig ko naman ang malakas na tawanan dahil sa sinabi ko. Wish ko po na maging masaya po tayong lahat at maging malusog. Sabi ko bago ko hinipan ang kandila. Tutuparin ko ang wish mo, Boba. Dahil taon-taon tayong gagawa ng baby. Nakangisi na sabi sa akin ng asawa ko. Ikaw naman parang hindi ka na mabiro. It's a pranky. Natatawa na sabi ko sa kanya. Ngayon ko lang naranasan na mag-celebrate ng birthday kaya naman sinulit ko talaga. Nalaman ko na ang asawa ko pala ang nagplano na lahat ng ito. Ngayon ko napatunayan na sweet talaga siya sa tahimik na paraan. Pero mas lalo ako natuwa dahil dumating si Ana kasama isang gwapong pulis. At nakilala ko na ito pala si Asher. Bobo, ang gwapo ni Asher, diba? Tanong ko sa asawa ko. Boba, nakakunot ang noon niya. Napangiti naman ako dahil halatang nagsaselo siya sa sinabi ko. Mas gwapo pa sa akin? Siyempre mas gwapo siya. Ikaw? Nakangiti, nasagot ko sa kanya. Mabuti na talaga at napigilan ko ang bibig ko na biruin siya dahil baka bigla na lang siya magtampo sa akin. Mahirap na at baka ako pa ang manuyo sa kanya. Sabi pa naman nila ay mahirap suyuin ng mga lalaki. Kala ko mas gwapo pa siya sa akin eh. Saad nito kaya napangiti na naman ako. Asher, tawag ko dito kaya lumingon ito sa akin. Ang gwapo mo, sabi ni Ana. Nakangisi na sabi ko. Shit, narinig ko mahinang mura ng asawa ko. Karen? Batili na tawag sa akin ni Ana habang pulang-pula ang pisngi niya. Hindi ko alam kung galit ba siya o kinikilig. Masama naman ang tingin ni Ana kay Asher na halatang may lihim na galit siya sa lalaki. Pero sa totoo lang ay bagay silang dalawa. Lalo tuloy gumaganda sa paningin ko sa Ana kasi naiinis na siya. Parang ang sarap tuloy niyang asarin. Really? Sinabi niya yun? Nakangisi na tanong sa akin ni Asher. Oh, hoy Karen! Huwag ka mag-impento dyan ha? Hindi siya gwapo dahil mas gwapo sa Daniel. Pairap na sabi ni Ana. Tumingin naman ako sa asawa ko na ngayon ay malawak ang ngiti kaya sinamaan ko siya ng tingin dahil halatang gustong-gusto niya. Bigla naman itong naging seryoso dahil tinablan siya ng tingin ko. Nawala na ako ng gana na asarin ang dalawa at nanonood na lang ako ng bangayan nila. Sa tingin ko talaga ay bagay itong dalawang ito at talagang may furniture itong dalawa balang araw. Kaya sana makamove on na itong si Ani sa asawa ko. Gabi na kami nakauwi sa bahay. Kaagad naman akong humiga sa kama namin dahil inaantok na ako at pagod na ang katawan lupa ko. Naramdaman ko na inalis ng asawa ko ang suot kong sandals. Bobo, good night. Inaantok na talaga ako. Sabi ko sa kanya. Okay, Boba. Good night and I love you. Bulong niya sa akin at hinalikan niya ako sa labi.
Hinayaan ko ang sarili ko na magpahinga na pero nagising ako dahil nagugutom ako. Titiisin ko sana pero hindi ko kaya. Tumingin ako sa asawa ko na tulog ngayon. Kinuha ko ang phone ko at naghanap ako ng kainan na bukas ng 24/7 at may nakita naman ako. Pumili na ako ng gusto ko at nag-place order na ako. Natakam ako sa mga pagkain nila dahil kakaiba. Mga kalahating oras pa akong naghintay kaya bumangon na ako para maghanap sa baba ng pwede kong matain. May nakita ako mga happy na mani, kaya yun ang binuksan ko at sinimulan kong kainin. Baby, kakain si mommy ng mani para tumalino ka. Sabi kasi nila pang patalino daw itong mani, kaya uubusin ko itong isang pack. Dapat, nasa tiyan pa lang kita kumakanta ka na ng baby shark, dudut dudut dudut. Tama ba yun? Basta, baby shark. Para naman paglabas mo, ay Johnny Johnny yes papa nang alam mo. Sa ngayon, baby shark kasi lumalangoy-langoy ka pa naman dyan sa loob. Kausap ko sa anak ko na nasa loob ng tiyan ko. Buti pa itong mani, hindi nalulungkot. Palagi na lang happy. Wala sa sariling sabi ko, sabay tawa ko ng malakas. Ay, mani na bumubuka. Nagulat ako dahil nakatayo na sa harap kong asawa ko. Nakatingin ito sa akin habang seryoso muka. Kaya napangiwi naman ako dahil hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya pero tumayo ako at mabilis ko siyang niyakap. Para lambingin siya dahil alam ko na may iba itong iniisip. Sorry, Bubu. Nagutom ko sa ako kaya bumaba ako. Sabi ko sa kanya. Bakit hindi mo ako ginising? Tanong niya sa akin na halatang nagtatampo. Kasi masarap ang tulong mo. Don't worry kasi parating na ang lafang ko. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Kahit na, sana ginising mo ako. Sabi pa niya sa akin habang seryoso pa rin ang mukha. Gusto mo din ba ng masayang mani? Pampatalino to. Alo ko sa kanya. No thanks. Pero hinihingi ka lang sa pagkain niya. Sagot niya sa akin. Kung sa bagay matalino na siya kaya hindi na niya kailangan na kumain ng mani. Nag-aalala lang ako dahil baka biglang magmana sa akin ang anak ko. Kaya kakain ako palagi ng mani para sabay kaming tumalino ni baby shark ko. Tumawag na sa akin ang rider na nasa labas na daw siya ng gate. Kaya lumabas na kami ni Daniel para kunin ang order ko. Pagpasok namin sa bahay ay kaagad kong binuksan ang mga pagkain na in-order ko. Naamoy ko na kasi ito at talaga namang nakakatakam. What's that? Naudal na tanong ni Daniel sa akin. Ito, pritong palaka. Tapos ito, ginataang kuhol at itong isa naman, sisling balot. Sagot ko sa kanya. Boba, sigurado ko ba nakakainin mo yan? Hindi ba sasakit ang tiyan mo dyan? Tanong niya sa akin. Oo naman, bakit naman hindi? Sakit ang gusto ko eh. Sagot ko sa kanya. Oh, okay. Saad niya sa akin at umupo siya sa tabi ko. Ako naman ay nagsimula ng kumain. Sarap na sarap ako sa mga kinakain ko habang ang asawa ko ay hindi naman maipinta ang mukha. Hindi ko na lang siya pinansin at tinuloy ko na ang pagkain ko. Kumuha ko ng peanut butter at isinausaw ko ang fried palaka. Sabay kain kaya napapikit pa ako dahil sobrang sarap. Bubu, try mo. Masarap siya. Alo ko sa asawa ko. Huwag na, Boba. Ikaw na lang. Masaya na ako na makita ka masaya. Sagot niya sa akin. Pero mas masaya ako kung sasabayan mo ako. Boba, please. Ikaw na lang. Namumutla, nasagot niya sa akin. May masakit ba sa'yo? Bakit ang putla mo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Okay lang ako. Mauna na ako sa kwarto natin. Sabi niya sa akin at iniwan niya na ako. Hinayaan ko na lang siya. Kumain pa ako. Nang matapos na ako, umakyat na din ako sa silid namin. Nagsipilyo muna ako bago tumabi sa kanya. Niyakap ko siya at natulog na ako dahil bukas ay papasok na siya ulit sa trabaho niya at kasama ako dahil sa kanya ako nagtatrabaho. Nandito ako ngayon sa office niya at sobrang naiinip ako. Kaya naisipan ko na lumabas muna. Habang pababa ako ay makakasalubong ko ang brat na anak ni principal. Hindi ko siya pinansin pero nagulat na lang ako dahil hinilan niya ang damit ko. Ano bang problema mo, brat? Tanong ko sa kanya. Saan ka bumili ng gayuma? Tanong niya sa akin. Gayuma? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Gayuma na ginamit mo kay prof. Sagot niya sa akin. Kay San Pedro? Sagot ko sa kanya. Kinakausap kita ng maayos. Galit na sabi niya sa akin. Ano bang problema mo? Baliw ka ba? Paano ko naman gagayumahin si Daniel? Hoy brat, wala akong lahing mangkukulam no? Kaya tigilan mo ako. Naiinis na saad ko sa kanya. Malandi ka talaga. Inagaw mo sa akin si Daniel. Sigaw niya sa akin. Ay, talagang walang hiya ka. Trisin kita dyan mamaya eh. Naiiritan talaga ako sa'yo. Pagbabanta ko sa kanya dahil nakakairita siya.
Ako titirisin mo? Subukan mo. Huwag mo akong pilitin dahil baka bigla kitang sundin. Maganda ka lang pero yung height mo parang Marcot. Sabi ko sa kanya. What's Marcot? Asik niya sa akin. Bahala ka na nga dyan. Sabi ko sa kanya at hinayaan ko na siya. Nagsimula na ako maglakad palayo sa kanya pero nagulat ako dahil may biglang pumalo sa likod ko dahilan para masubsob ako sa sahig at narinig ko ang tawanan nila. Hindi ko na nagawa pang tumingin sa kanila dahil ang atensyon ko'y nasa binti ko na may tumatagas na dugo. Dugo! Nauutal na sabi ko sabay hawak sa tiyan ko. Dinya! Tawag ko sa pangalan ng asawa ko hanggang sa bigla nang dumilim ang paligid. Daniel Spilvey. Masaya ako nagplano para sa birthday niya. Tinulungan ako nila mommy at inay. Masaya ako sa naging resulta ng party. Natuwa naman ang asawa ko kaya achievement na ito para sa akin. Ganito pala ang feeling kapag napapasaya mo ang taong mahal mo. Mukhang hindi lang si Ana ang pinaglilinhan niya dahil mukhang pati si Asher ay gusto din niya. Nakangiti ako habang nakatingin sa kanya dahil halatang napagod siya. Nag-quick shower ako bago ako tumabi sa kanya. Niyakap ko siya at natulog na rin ako. Maaga akong gumising dahil papasok na ako ulit sa trabaho ko. Hindi pa man ako ganoong kagaling pero ayoko nang tumambay sa bahay. Kaya ko naman ang kumilos dahil pahilom na ang sugat ko. Magaling ang personal nurse ko kaya talagang sigurado na naaalagaan niya ako. Ginising ko siya dahil kahit na inaantok siya ay mas gusto pa rin niyang sumama sa akin. Kaysa magalit o magtampo siya ay hinahayaan ko na lang. Lalo na't buntis siya kaya paiba-iba talaga ang mood niya. Hinalik-halikan ko siya para gisingin. Bob ako, wake up na. Malambing na bulong ko sa tenga niya at kinagat ko ito ng bahagya. Inaantok pa ako, Bobo. Pero kailangan ko na pumasok. Hindi ka ba sasama sa akin? Tanong ko sa kanya. Sasama ako. Mabilis na sagot niya sa akin. Bumangon na siya at tumakbong papasok sa loob ng banyo para maligo. Bumabalik na naman sa alaala ko mga pagkain na kinain niya kaninang madaling araw. Laking pasasalamat ko talaga dahil hindi niya ako pinilit. Dahil kung pinilit niya akong kumain ay talagang babalik na ng sikmura ako. Are you sure na okay ka lang dito? Tanong ko sa kanya. Bubo, okay lang ako dito. Go ka rin sa class mo. Utos niya sa akin. Okay, babalik din ako kapag tapos na ako. I love you both. Malambing na sabi ko at hinalikan ko ang tiyan niya. Baby Shark, work na muna ang daddy mo. Kausap niya sa anak namin. Napangiti na lang ako dahil sa mga kalokohan ng asawa ko. Wala namang problema sa akin as long as masaya siya. Pinigilan ko ang sarili ko kagabi na tumawa habang nakikinig ako sa kanya. Ang totoo ay naramdaman ko talaga na lumabas siya kaya sumunod ako sa kanya. Ito ang isa sa minahal ko sa asawa ko dahil kaya niya akong pangitiin ng walang kahirap-hirap. Wala din akong balak na baguhin siya kaya hinayaan ko na lang siya sa kung saan siya masaya. Nang masigurado ko na okay lang siya, lumabas na ako sa office ko at pumunta sa first class ko. Hindi ako mapakali habang nasa klase ako. May ilang minuto pa bago matapos ang pagtuturo ko. Miss Lee, can you give me the exact... Sorry to interrupt you, Prof. Kumunat ang noo ko dahil may biglang pumasok na isang estudyante. Who gave you Prof, ang misis niyo po? Putol niya sa sasabihin ko. What happened? May nangyari po sa kanya. Hindi ko na hinintay na sabihin niya sa akin na nangyari. Mabilis akong tumakbo papunta sa office ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pagdating ko ay nakita ko siyang tinutulungan ng ibang mga estudyante. Baby! Tawag ko sa kanya pero wala siyang malay. At nakita ko ang dugo sa binti niya. Shit! What happened? Prof, pinalo po siya sa likod ni... Sino? Galit na sigaw ko. Si Vice President po. Sagot sa akin ng ibang estudyante. Sana alam mo ang consequences ng ginawa mong ito. At kapag may nangyari sa mag-ina ko, asahan mo na wala ka ng future. Galit na sabi ko sa kanya bago ko binuhat ang asawa ko. Wala akong pakaalam kung hindi pa magaling ang tahi ko. Ang mahalaga ngayon ay madala ko siya sa ospital. May sumama sa akin na estudyante at siya ang umalalay sa asawa ko habang ako'y nagmamaneho. Nakita ko na hinahabol ako ni Joy kaya tumigil ako para makasakay siya. Biglang tumulo ang mga luha ko dahil sa takot na may mangyari sa mag-ina ko. Beshi, gising. Ano bang nangyari, Beshi? Umiiyak na gising ni Joy sa kaibigan niya. Halos palipunan ko na ang kotse ko makarating lang sa ospital. Pagdating namin ay nasikaso kaagad siya ng doktor. Nasuntok ko pa ang pader sa sobrang galit ko.
Tinawagan ko ang kaibigan ko. Put her in the blacklist and teach her a lesson. Babalik ako dyan kapag maayos talaga ng asawa ko. Utos ko sa kaibigan ko. Nakaupo kami ni Joy dito sa labas at hinihintay ang doktor na lumabas. Daniel, dumudugo sugat mo. Sabi sa akin ni Joy pero hindi ko siya pinansin. Hoy Daniel, ipagamot mo yan. Magagalit si Besyo kapag nalaman niya na hindi mo yan pinagamot. Baka maubusan ka ng dugo. Sabi niya ulit sa akin. Later, Joy. Hihintayin ko muna sabi ng doktor. Sabi ko sa kanya. Okay, sige. Paisit talagang brat na yun. Kahit noon pa'y mainit ang dugo niya kay Beshi. Pero hindi ko inakala na sasaktan niya sa Beshi. Nandoon ka ba? Tanong ko sa kasama naming estudyante. Opo, dadaan po sana ako pero nakaharang po sila sa daan kaya tumigil po ako. Sa Vice President po umili sa asawa niyo. Hindi na po sana siya papansinin ng asawa niyo pero hinila niya po ang damit. Pagkatapos po sinabi po ng asawa niyo na tigilan siya ni Vice President. Nang akmang aalis na po ang asawa niyo, bigla na lang pong hinampas ni President ng bag niya ang likod ni ma'am. Kaya po nasubsob siya ng malakas sa sahig. Kwento niya sa akin. Napatiimbagang ako sa nalaman ko. Napahilamos ako sa mukha ko. Gusto kong ilabas ang galit ko pero hindi ko magawa. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hindi ko palalampasin lalo na't buhay na mag-ina ko ang nakasalalay dito. Lumabas na ang doktor kaya mabilis akong lumapit sa kanya. Karen Spilvey. Unang bumungad sa akin ang puting kisame. Masakit ang ulo ko at sobrang bigat ng talukap ng mga mata ko kaya wala akong choice kundi ang pumikit ulit. Hindi ko talaga kayang pigilan ang antok ko kaya hinayaan ko na lang ang sarili ko. Nang magising ako ulit ay bumungad sa akin ang nag-aalala na mukha ng asawa ko. Sa unay nagtataka ako pero kalaunan ay nahimas-himasan ako at naalala ko anong nangyari sa akin. Bobo, ang baby natin. Kamusta ang baby natin? Naiiyak na tanong ko sa kanya. Hindi siya sumasagot pero nakita ko na umiiyak siya. Bobo, magsalita ka naman. Ano nangyari sa baby natin? Wala na. Hindi totoo yan. Uwiin mo sinabi mo. Wala nangyari sa baby natin, di ba? Sigaw ko sa kanya. Boba, calm down. Huminahon ka muna. Pagpapakalma niya sa akin. Paano ako magiging mahinahon? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Boba, wala na ang isa sa kanila. Isa sa kanila? Tanong ko sa kanya dahil hindi ko siya maintindihan. Kambal sana ang anak natin pero nawala ang isa. At delikado pa ang isa sa loob mo. Kaya kumalma ka lang please. Paliwanag niya sa akin. Bumuhos ang luha ko sa dalaman ko. Kambal pala sana ang anak namin. Sobrang sakit ang puso ko. Kahit sabihin niya sa akin na maging mahinahon at kumalma ako, hindi ko magawa. Ina ako na nawala ng isang anak. Niyakap ako ng asawa ko at sabay kaming umiiyak. Hindi ako mapagtanim ng galit pero ngayon parang gusto ko ring saktan ng nanakit sa akin. Ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang isa kong anak. Naikuyom ko ang mga palad ko sa sobrang galit. Bubu, pagbayaran mo siya. Dahil sa kanya nawala ang anak natin. Umiiyak na sabi ko sa asawa ko. Magbabayad sila at sisiguraduhin ko na pagsisisihan niyang ginawa niya sa anak natin. Sa inyo ng anak natin. Sagot sa akin ni Daniel. Hinawakan ko ang tiyan ko. Anak, huwag mo akong iiwan ha. Huwag mo kaming iwan ng daddy mo. Hindi ko kakayanin. Kausap ko sa tiyan ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Daniel Spilvey. Masakit sa akin na mawalan kami ng anak. Pero mas masakit sa akin na makita ang asawa ko na malungkot at parang walang buhay. Nawala na ang maganda niyang ngiti. Wala na ang masayahi na Karen. Madalas ko siya na nakikita na nakatulala. Inay, ayoko po na ganito siya. Saad ko kay inay habang nakatingin kami kay Karen. Sana iintindihin mo pa rin siya na. Masyado siyang nasaktan at alam ko na ganoon ka din. Salamat dahil hindi mo pinababayaan ang asawa mo. Bigyan mo lang siya ng oras na maghihilom ang sugat sa puso niya. Masakit sa isang ina ang mawala ng anak. Saad sa akin ni inay. Sisikapin ko po na ibalik ang dating masayahin na Karen. Saad ko kay inay.
Ngumiti sa akin si inay. Ako naman ay pumunta sa asawa ko na nakaupo dito sa garden namin. Tumabi ako sa kanya at tumingin siya sa akin sabay ngiti. Pero alam ko na pinilit lang niya ngumiti dahil alam niya na nag-aalala ako sa kanya. Boba, pwede ba tayo mag-date? Tanong ko sa kanya. Date? Saan tayo pupunta? Hindi ka ba pagod? Tanong niya sa akin. Hindi naman. Baka lang gusto mo na manood tayo ng sine ngayon? Sagot ko sa kanya. Sige, manood tayo ng sine. Sagot niya sa akin. Inalalayan ko siyang pumasok sa loob ng bahay. Binuhat ko siyang paakyat sa silid namin. Ako na rin ang nag-ayos ng susuotin niya. Nang makapagbihis na kami, bumiyahe na kami papunta sa mall. Pumila kami para bumili ng ticket. Hi Karen! Nakangiti na bati ni Ana sa asawa ko. Hi! Tipid na sagot ng asawa ko. Tumingin sa akin si Ana kaya ngumiti lang ako sa kanya. Sinubukan kong isama si Ana at Asher dahil baka sakaling ngumiti o matuwa ang asawa ko pero wala man lang nagbago. Kaming apat ang sabay-sabay na nanood ng sine. Nanonood kami ng comedy movie. Narinig ko na tumatawa ang asawa ko pero ang tawa niya napupunta sa hagulhol. Kaya niyakap ko siya. It's okay, Boba. Nandito lang ako. Umiyak ka lang. Bulong ko sa kanya. Sorry. Kasi hindi ko pa kaya maging okay. Sorry kasi alam ko na nahihirapan ka na sa akin pero ano bang magagawa ko? Hindi ko na yata kayang maging masaya pa ulit. Ang hirap maging masaya. Sobrang hirap. Sabi niya sa akin habang umiiyak. Don't force yourself because it's okay to be sad. Pero sana maisip mo na nandito pa ako, Boba. Na nandito pa kami ng isang anak natin. Sana kahit papaano ay bawasan mo ng pag-iyak dahil umiiyak din sa baby sa tummy mo. Sabi ko sa kanya. Masama ba ako? Masama ba akong tao? Bakit sa akin pa? Bakit ang anak ko pa? Ang sakit-sakit na niya. Araw-araw ay parang sinasaksak ang puso ko na parang hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Kasi nandito pa rin ang sakit. Sobrang sakit. Umiiyak na sabi niya sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nanagot na ang may gawa nito sa amin pero kahit na pinagbabayaran na niya ang kasalanan niya, ay kami naman ang hindi pa rin kayang maging masaya. Hinayaan ko na umiyak ang asawa ko hanggang sa nakatulog ito. Pasensya na kayo. Sabi ko sa dalawa. It's okay pero sa tingin ko, kailangan na niya ng tulong na professional. Natatakot ako na baka lamunin siya ng lungkot. At least ngayon, maaagapan pa natin. Sabi sa akin ni Ana. Sa totoo lang ay may point naman siya pero ayoko naman na magdesisyon na hindi alam ng asawa ko. Kailangan ko pa rin na sabihin sa asawa ko at hingin ng permission niya. Nagpaalam na sa akin ang dalawa na uuwi na sila. Kami na lang ni Karen ang natira dito sa sinehan. Binuhat ko na siya at dinala sa parking lot. Sa backseat ko na lang siya pinahiga. Tulog na tulog siya hanggang sa nakarating kami sa bahay. Iniakyat ko siya sa room namin. At habang natutulog siya, pinagmamasdan ko siya. Pumayat na din siya dahil sa wala siyang gana palagi. Nakahawak ako sa tiyan niya. Baby, kumapit ka lang ha. Alam ko na nahihirapan ka na rin sa mga pagbabago sa mommy mo pero huwag mo siyang iwan. Kasi sobrang lungkot na niya. At wala man lang magawa si daddy para sa inyo. Laksan mo pa ang kapit mo dahil hindi namin kaya na pati ikay iiwan mo din kami. Kausap ko sa anak ko na nasa tiyan ng asawa ko. Umiiyak din ako at gusto ko ring sumuko pero tuwing nakikita ko ang asawa ko na mas nahihirapan kaysa sa akin, pinipilit ko ang sarili ko na maging okay at maging masaya sa harapan niya. Hindi pa kami kumain pero hindi rin naman ako nakakaramdam ng gutom kaya humiga na lang ako sa tabi niya para matulog na lang din. Niyakap ko siya at niyaan ko ang sarili ko na tangayin ako ng antok. Nagising ako bigla dahil naririnig ko na ginigising ako ng asawa ko. Bobo, nagugutom ako. Sabi niya sa akin. May gusto ko bang kainin, Boba? Tanong ko sa kanya. Kahit ano. Sagot niya sa akin at nauna pa siyang lumabas sa silid namin. Sumunod naman ako sa kanya papunta sa kusina.
Hindi ko talaga alam kung ano bang gusto niya kaya nag-toast na lang ako ng bread at ininit ko ang lasagna na nasa ref. Sinabayan ko siyang kumain at lihim naman ako napangiti dahil medyo madami ang nakain niya. Pagkatapos namin kumain ay bumalik na kami sa silid namin at kagaya pa rin ng dati ay tahimik pa din ang asawa ko. Wala pa din siyang balak na magsalita. Boba, may gusto ko bang gawin? Gusto mo ba na manood ng TV? Mas gusto ko magpahinga. Walang kabuhay-buhay na sagot niya sa akin. Boba, hanggang kailan ba tayo magiging ganito? Malumanay na tanong ko sa kanya. Hindi ko alam. Sagot niya sa akin. Pumunta tayo sa doktor. Magpakonsulta na tayo. Mahinahon pa rin na sabi ko sa kanya. Ano bang tingin mo sa akin? Hindi ako baliw. Bakit kailangan ko magpakonsulta? Bigla na lang siyang sumigaw. Boba, hindi ko naman sinasabi na baliw ka. You're not crazy. Kaya lang tayo pupunta para kahit paano maging stable ang emotions mo. Sad ko pa sa kanya. Hindi ako pupunta doon kasi wala naman akong problema. Malungkot lang ako pero di naman ako baliw. Umiiyak na sabi niya sa akin. Shh, don't cry. Hindi tayo pupunta doon kung ayaw mo. Sabi ko sa kanya para tumahan at kumalma na siya. Hindi ko naman gusto na maging malungkot pero hindi ko maiwasan. Oras lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Hayaan mo ako na maging okay. Dahil kapag pinilit mo ako na pumunta pa sa doktor na sinasabi mo, iiwanan kita. Ang maamong niya mukha'y bigla naging seryoso, kaya bigla ako nataranta sa sinabi niya. Niyakap ko siya ng mahigpit at paulit-ulit akong humingi ng sorry sa kanya. Hanggang sa kumalma siya. Natulog na kami at kinaumagahan ay pumasok ako sa trabaho. Hindi na ako nagpaalam sa kanya dahil tulog pa siya. Pagkatapos ng klase ko, hindi muna ako umuwi sa bahay. Dumaan ako sa sarili kong bar at doon nagpalipas ng oras. Uminom din ako ng alak sa loob ng VIP room. Gusto kong uminom para kahit papaano ay mabawasan ang sakit na nararamdaman ko ngayon.